Caesar. So, ang pananampalataya nila ay na kay Caesar. Sila ay palalayain. Sila ay consider na citizen ng Roman Empire. Pero kapag sila ay, ang pinili nila ay pagiging mananampalataya ng ating Panginoong Kristo at kakakuin nila si Caesar, ito po yung kanilang magiging kapalaran. Araw-araw na kanilang buhay ay nanganganib. Kapag sila ay nahuli, sigurado na yung kanilang pananampalataya. Okay? Kaya nga itong aklat na ito ay sinulat. Pero sinabi nga na sinulat ng Hebrews, sabi po doon sa Hebrews chapter 11 verse 39 to 40. At ang ating babasahin po ay ang King James Version. Ito nga po yung kanyang sinasabi. And this all, having obtained a good report through faith. Ang sinasabi po niya yung mga mananampalataya dito po sa Old Testament. O yung tawag ng times past. Okay? As I received not the promise, but sabi doon sa 40, God having provided some better things for us, ito pa yung sinasabi, that they without us, nasabi, should not be made perfect. So makikita natin, hindi sila magiging perfect na wala, na hindi tayo magiging perfect. Yan ang ibig sabihin ng ano. Kung sila ay magiging perfect, tayo magiging perfect. At kung tayo magiging perfect, sila ay magiging perfect. So, hindi bukod ang pagiging perfection ng Old Testament people kaysa sa New Testament people. Hindi nagkakaroon ng separation. Isa lang ang daan tungo sa perfection. Ayan ang tatalakayin natin mamaya. Titignan lang muna natin kung sino itong sinasabing these all. Alam natin, sinimulan niya doon sa pananampalataya ni Abel, no? So kasama po si Abel dito, kasama sila Enoch, no? Kasama si Noah, kasama si Abraham, no? Si Moses. Hindi po yung mga napag-aralan natin ng mga nakaraan. Pero bukod doon, meron po mga pananampalataya, binanggit ang mga sumulat ng Hebrews, pero binanggit na lang niya yung mga pangalan. Ibig sabihin, assignment po natin yan, puntaan po natin sa Old Testament. Sabi po doon siya, tinagalog lang ito, sabi ang lahat ng mga ito na sila ay patutukanan dahil sa kanilang pananampalataya, hindi pinamta ng pangako, na ipinagkandalan doon sa lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila ay huwag maging sakdal bukod sa atin. Okay, sabi po doon sa Hebrews chapter 11 verse 32 to 34. At ang atin naman babasahin po ay ang Biblia. Kasunod lang po ito ito po yung pinaka-konteksto ng ating pong binasa. Ang sabi po doon sa verse 32, at babasahin natin ang 33 at ang 34. Ang sabi po ng banal na kasulatan, kung meron po kayong mga banal na kasulatan na inyong basahin, ang sabi po ay ganito. At ano pa ang aking sasabihin? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon. Ibig sabihin, kung sasaysayin ko yung pananampalataya ni Gideon, kung sasaysayin ko yung tungkol kay Barak, kung sasaysayin ko ang tungkol kay Samson, kung sasaysayin ko ang tungkol kay Jephthah, kung sasaysayin ko ang tungkol kay yung pananampalataya ni David, kung sasaysayin ko ang tungkol sa pananampalataya ni Samuel at sa mga propeta. Pansinin niyo, itong mga binanggit na mga pangalan, hindi chronological order. Ibig sabihin, random lang yun sa isip na nung sumulat, naisip niya itong pananampalataya tungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Jephthah, kay David, kay Samuel, at sa mga propeta. Sabi niya, kung kulangan akong oras kung i-discuss ko pa sa inyo ito. Ibig sabihin, itong mga ito ay nagkaroon rin ng pananampalatayang tulad ng pananampalataya ni Abel, pananampalatayang tulad ng pananampalataya ni Enoch, pananampalatayang tulad ng pananampalataya ni Noah, pananampalatayang tulad ng pananampalataya ni Abraham, ni Moses, ni Rahab. Sila man ay nagpunyagi, sila man ay nagpakatatag sa kabila ng mga pagsubok na kanyang kinaharap. Sila ay nagtagumpay sa kanilang pananampalataya. Itong pakikita ng sumulat ng Hebrews, dalawang parte ito. Yung pananampalatayang nagtagumpay pisikal at yung mga pananampalatayang hindi nagtagumpay
espiritual. So makikita natin dito sa 33, sabi na ang mga ito, yung mga binabanggit na mga heroes of faith dito sa time pass, na sabi na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya, naniwala sila sa Diyos, na kahit maliit lang sila sa bilang, 300 lang kontra sa 1,000 mga soldiers, ay nagsilupig sila ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nagtamo ng mga pangako, nagpatikom ng mga bibig ng leon. Dinadala sila sa leon, pero hindi sila kinakain. Di ba yun ang sitwasyon dito sa New Testament? Dinadala sila sa leon, pero ang pagkakaiba lang dito, kinakain talaga sila ng leon. Pero dito nakikita natin sa Old Testament, meron rin mga pangyayaring ganito na dinadala sila sa leon. Upang sila ipakain, pero yung mga leon ay tiko ang kanilang bibig upang sila ay kainin. Dahil sa kanilang